Mr. President, having previously served 2 terms in the Senate and participated in an impeachment proceeding in the past, I can confidently say that I am no longer inexperienced when it comes to handling matters related to the impeachment process. Mr. President, Mr. Presiding Officer, personally, malalim po ang hugot ko sa issue ng impeachment dahil minsan ang pinagdaanan namin ito ng aming pamilya. Nang ma-impeach ang aking ama, si dating Pangulong Joseph Estrada, noong panahon ng panunungkulan niya, hindi siya nabigyan ng patas na paglilitis dahil naudlot ito bunsod ng pag-walk out ng mga miyembro ng prosecution panel sa kalagitnaan ng isinasagawang pagdinig noon ng Senado. And the rest, as they say, is history. That's why I feel strongly about following each step in the Constitution. It is a sensitive matter that I take to heart. Mr. President, Mr. Presiding Officer, I vote in favor of remanding the impeachment complaint to the House of Representatives in full adherence to the provisions laid down in our Constitution. The process clearly begins in the House, and it is only proper that we respect this mandate to ensure fairness, due process, and institutional integrity. However, the process should be strictly done in accordance with the Constitution and applicable laws or procedure. Ginoong Tagapangulo, makailang beses ko nang nasabi ito, na ang impeachment trial ay nagdudulot lamang ng pagkawatak-watak sa ating bansa. Gayunpaman, bilang halal na lingkod bayan, batid ko ang mabigat na responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang senador. Ang umupo bilang isang hurado sa impeachment trial at nakahanda akong tuparin ito. Sa mandatong sinumpaan ko, tungkulin ko na siguruhin na marerespeto ang tamang proseso, mapanatili ang integridad ng ating institusyon, at higit sa lahat, tiyakin na impeachment proceedings ay magiging patas. However, I am well aware that impeachment is a political process, not a judicial one. However, in a political process like impeachment, we must adhere to established procedures to ensure that actions are neither arbitrary or driven solely by political agendas. Mr. Presiding Officer, after hearing the positions articulated by some of our colleagues, I too am convinced that the matter of the impeachment complaint should be remanded to the House of Representatives. Thank you, Mr. Presiding Officer. Noted and entered into the record. My affirmative vote is subject to my qualifying, continuing, firm stand that the acts of the 19th Congress's impeachment trial court cannot be carried over to the 20th Congress. It has reference to the number 2 paragraph of the amended Senator Judge Cayetano's motion, amending Senator De La Rosa's motion. Please have the said be part of the records of this trial court. Naniniwala po ako na hindi po talaga pwede at dapat tumawid. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Duly noted and entered into the records. Senator Padilla. You may proceed, sir. Maraming salamat po, aming tagapangulong pinunong hukom. Gusto ko lamang pong lagay sa talaan ng ating bulwagan na ako po ay katulad ni Senator Tolentino ay naniniwala po na hindi na po dapat tumawid pa sa susunod na Kongreso ang impeachment. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mr. Presiding Officer, a few days ago, this representation filed a Senate Resolution 1637, which has yet to be referred either to the Committee on Rules or to this plenary or to this impeachment court, calling for an expedited
trial, calendar trial, Mr. President. Would the actions taken by the impeachment court today to clarify and set the record straight, Mr. President, mean that the same has been denied, Mr. President? Very much like the question of Senator Judge Poe. The court can address that after all of the senator judges shall have explained their votes, so that we can set this aside already. Yes. Any Thank you, other Mr. member who wishes to explain their vote? Thank you, Mr. Presiding Officer. This representation just expects a ruling from the presiding officer. Thank you. At the proper time, the senator judge can make a motion with respect to the published proposed calendar before the impeachment court, but no such motion is pending yet for the chair, the presiding officer, to make a ruling on. But at the proper time, we will entertain any such motions. Senator Judge Cayetano may proceed for his explanation. Mr. President, Mr. Presiding Officer, I was just reminded that my motion to amend the motion of Senator Bato was because Senator Bongo mentioned that that is an option. So I just want to give credit where credit is due. And, you know, it happened very fast today, but between dismissal or actually dividing the House today or tomorrow, whether it should be dismissed, that's the problem with the compromise, Mr. President. No one's totally happy. But I think we have upheld our oath to be politically neutral. And as I said in the written motion, Mr. President, this does not dismiss nor in any manner terminate this impeachment proceeding. Now, if the House of Representatives themselves see a constitutional defect in the articles of impeachment or decide not to pursue it in the 20th Congress, we actually expedited the process. So let me stop there and thank you, Mr. Presiding Officer, and thank you, our colleagues, for, you know, nairaos natin ang desisyon na to na napakahirap. Napakahirap. Akala ko po talaga bukas pa tayo mag-uusap and hindi ganito kabibigat na mga motion ng ating pag-uusap. But I did expect Senator Bato to speak dahil nagsabi siya kahapon na before the taking of the oath, gusto niya magsalita. So I'd like to thank all of our colleagues who had the cooler heads and you know, we were able to discuss this intelligently. Thank you, Mr. President. Thank you to our colleagues. At dito nga mga kababayan, meron pong paliwanag no si Senator Jinggoy Estrada kung bakit po siya bumoto ng affirmative or yung motion ni Senator Bato de la Rosa na inamindahan po ni Senator Alan Cayetano na ibalik sa Kamara, sa House of Representatives itong impeachment complaint laban kay VP Sara dahil gusto nilang matyak na hindi po sila lumabag doon sa 1-year ban no ng rules mga kababayan ng impeachment na hindi po pwedeng mag-file ng impeachment ng more than one sa isang taon or within the same year. Kaya ito po yung pakan nila ngayon mga kabayan na ibalik at ipacertify doon sa House of Representatives na hindi po sila lumabag doon sa rules na iyon. At dito naman pinaliwanag ni Senator Jinggoy Estrada no, although hindi na po siya bago dito sa impeachment trial dahil nakailang impeachment trial cases na rin po siya noon no, bilang senador. At dito nga po sabi niya ay meron pong experience nga sila mga kababayan no? Kung ano po yung nangyari sa pamilya nila, yung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001 mga kababayan, kaya masakit sa kanyang dibdib at meron po siyang tila phobia kumbaga mga kababayan, kaya ayaw niya na sanang mayroong impeachment mga kababayan, ayaw niya nang may mangyari pang ganito daw ulit sa ibang tao. Ayaw niyang ma-experience yung mga na-experience niya noon. At matandaan natin mga kababayan na noong January 16, no, 2001, nagsimula ang protesta ng mga tao at ito'y tinaguri ang daedsa to matapos mag-walk out mga kababayan ng mga senator at prosecutor habang nasa kalagitnaan ng Senate impeachment trial ni dating Pangulong Estrada. Nag-mitsa ito mga kababayan no, kasi hindi po binuksan ng mga senador ang envelope na naglalaman umano ng banka records ni dating Pangulong
Estrada na magdidiin sa kanya doon sa mga paratang nilang korupsyon, mga kababayan. At noong January 20, 2001, si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada ay napaalis nga po no, sa Malacanang at siya po ay pinalitan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo din. Kaya medyo masalimuot din yung nangyari noon, mga kababayan, no? Yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada. Ayan, so ano po siya nung 1998, tapos natanggal po siya noong 2001. So ilang taon lang po siya, mga kababayan, no? Hindi po niya natapos yung kanyang 6-year terms or term bilang Pangulo ng Pilipinas at muli po siyang tumakbo noong 2010, mga kababayan naman, no? Kalaban po nila dating Pangulong Aquino na kung saan meron din pong bumoto, no? Pangalawa siya sa nakakuha ng pinakamataas na boto, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, kay dating Pangulo Aquino at kalaban po nila noon si Gilbert Chodoro. Yun po yung panglaban naman ng administrasyon noon. Yun si Chodoro yung bata ni or manok ni Gloria Arroyo nung time na iyon. Tapos si Joseph Estrada ay tumakbo rin. Vice niya si Jojo Binay, mga kababayan, at si Jojo Binay yung nanalo, no, nung pagka-vice president nung 2010 presidential election. At dito naman si Senator Tolentino ay nagpaliwanag kung bakit po siya bumoto na ibalik sa Kamara o House of Representatives itong impeachment complaint dahil sabi niya hindi na po ito tatawid sa 28th Congress. At ganun din, mga kabayan, no, ang rason at or dahilan ni Senator Robin Padilla dahil naniniwala siya na hindi na po ito tatawid sa 28th Congress itong impeachment complaint, kaya bumoto po siya na ibalik sa Kongreso, mga kababayan. Pero bago yan, yung unang motion ni Senator Bato de la Rosa nga na dismissal, mga kababayan, no, or terminate na itong impeachment case laban kay VP Sara, yun po yung unang motion ni Senator Bato. At inamindahan nga lang po ito ni Senator Alan Cayetano, no, na imbis na dismissal or termination ay ginawang remand or return to the Kamara or House of Representatives, mga kabayan. At nakatakda nga sanang magsagawa ng presentation na ngayon or magbasa ng articles of impeachment, mga kabayan, no? Itong mga prosecutors, itong mga congressman pupunta ngayon sa Senado ngayong 4 o'clock ata ng hapon, kung hindi ako nagkakamali yung schedule, yung dating schedule nila na pagkasunduan ay hindi na po matuloy, mga kababayan, dahil po dito sa nangyaring kagabi doon sa Senado na pinabalik ng mga senador itong impeachment complaint ni VP Sara sa botong 18 ay nanalo po na ibalik sa Kamara, mga kabayan, itong impeachment complaint. At 5 naman yung hindi bumoto, mga kabayan, no, or ayaw nilang ibalik doon sa Kamara or House of Representatives at gusto nilang mag-trial na agad, mga kabayan, no? Itong impeachment ni VP Sara. Ito po sila Coco Pimentel, yung sila Risa Ontiveros, si Nancy Binay, si Win Gatchalian, si Grace po. Ayan, so sila po yung gustong mag-trial na at ayaw nilang ibalik dito sa Kamara itong impeachment complaint ni VP Sara Duterte. At ano pong opinion niyo, mga kababayan, dito po sa mga kaganapan ngayon sa Senado, ang mainit na usapin itong impeachment trial ni VP Sara na mukhang mauudlot pa. Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.